Isang malaking asam. And yan ang tanong ng sambayan ng crypto. Bull run is over na nga ba? Or nag-peak na nga ba talaga ang bull market? At ang pinaka-primary na tanong nila dyan is why did the market dump? Yan ang mga sasagutin natin sa video na to at bibigyan ko kayo ng mga on-chain data at ng aking konklusyon ukol sa mga nangyayari ngayon sa cryptocurrency. Mainly Bitcoin syempre. Okay, so commercial muna pero wag niyong kakalimutan mag-like, mag-subscribe at syempre i-share niyo to kung gusto niyo ng mga ganitong contents dito sa ating channel na Oso the Chismoso. So I think alam na rin ng mga nakararami, the reason of the dump is not crypto related. Tulad nga sinabi natin, merong growing situation na nangyayari sa Iran, Israel, and of course sa US. Sa madaling salita, ito ay macro situation or macro event with nothing to do sa cryptocurrency natin. Ngayon, i-check din natin yung mga on-chain indicators natin kung talagang healthy pa ba yung market or nasa bull phase pa rin ba tayo. And mostly lahat ng mga nangyari sa Bitcoin recently is all about pure reactions sa mga news and tunay kong masasabi na unrelated reactions at pagsasalpak ng mga fundamentals na hindi naman connected sa totoong nangyayari sa cryptocurrencies. Kahit nga sabihin na natin na magkaroon ng escalation doon sa ating situation na nangyayari, digital assets like Bitcoin will be even more bullish. Speaking of bullish, US elections is coming up which is sobrang bullish event nito para sa cryptocurrency. Wag lang talagang manalo yung may Alzheimer's. Diyos ko, mas maganda wag na siyang tumakbo. And of course, sinasum up lang nito lahat ng ating macro ay equals to bullish pero until Q3 of 2024. Micro, baka bullish after halving. Pero tulad ng sinabi ko doon sa previous lives natin, I am very certain that we will be doing a lot of sideways and rejections and also heavy support sa mga important levels na i-reveal ko rin dito sa video na to. Now, pag-uusapan naman natin yung ating on-chain analysis. Since April is the month ng ating halving, yan yung tinatawag na pre-halving, mas lamang siya syempre. The market is maintaining a strong positive funding rate which means traders, investors, and yung mga algorithm bots na nag-auto buying will be keep on buying and kept on buying. Chain of reaction kasi yan. Pero syempre huwag kayong magpadala sa mga sinasabi ko kasi sobrang kailangan nyo pa rin maging cautious sa market natin. Yes, tama kayo narinig yung caution natin when it comes to dun sa ating on-chain funding rate, lalo na kung mag-exceed to doon sa level natin na 0.2%. Ngayon kung mapapansin nyo, this is the time we took profits on our investment. Nung nasa March tayo, pinakita ko sa inyo, lalo na sa mga nasa members na nagtitake profits na ako to exercise yung ating document na binigay ko sa mga members and sa live natin. So kung nanood ka nun, makukuha mo yung idea ng profit booking. Napaka-basic ng turo na yan. Since may resibo tayo patungkol sa mga pagtitake profits natin and also yung document na binigay ko sa inyo for the on-chain macro report natin for the whole March, yun yung mga rason ko kung bakit nagtitake profit ako kasi isa doon is yung ating FOMO levels have been so healthy already. Kumbaga yung ating funding rate is stabilized at naghahanda na siya for gearing up for our halving. Pero it will not make sense nga naman kung hindi siya magkakaroon ng retrace levels, lalong-lalo na dun sa mga alts na katulad ng mga binigay ko sa inyo like Dimitra, Boson, Shiba Inu, Pepe, at actually marami pang iba. Ngayon, tignan nyo po yung ating chart na nasa screen. Ito yung gustong makita ng mga nakararaming nasa market ngayon, whether bull or bear, habang napapalapit tayo doon sa mature phase ng ating bull run. Ngayon, ang ibig sabihin lang nito na kung yung ating funding rate is stable, dalawa lang talaga yung magiging rason niyan. Hindi ako nagsabi nito, nagsabi nito yung ating on-chain data analysis. Ang sabi, ang una ay bull trap after the all-time high. Then, sa pangalawang rason naman natin is yung ating accumulation before the all-time high. Ngayon, i-check naman natin yung open interest to understand why the funding rate is stable. Then, in-explain ko na tong open interest sa mga previous lives natin. So, that's the reason why I don't want you guys to skip videos. Kung tutuusin, maaga ko nang itinuro yung mga on-chain data na magiging importante para sa mga ganitong events at ngayon nangyayari
na po. Yung ating open interest have been steadily increasing since February. Noong January pa lang i-discuss ko na yan, kaya hanapin nyo doon sa live videos ko. Kung uulitin lang, it means more money is pouring into the market and staying. Walang gustong gumalaw. Probably it's because of the anticipation of the pre-halving effect and of course for the long-term effect of the halving, which is the post-halving. Maliban pa doon, alam din ng nakararami na yung ating bull market is driven by the institutional involvement maliban doon sa ETFs, MicroStrategy, BlackRock, Fidelity, ARK Investment na magaling sa research at marami pang iba. If this huge money ay makapasok at magstay despite ng kung ano man ang nangyayari or yung significant liquidation event, it is safe to assume that yung ating open interest na nakikita natin ngayon sa market ay binubuo ng mga malalaking institutional players na siguro nakapasok na ng mga 21, 22 hanggang 29K hanggang sa nagpump tayo to 33K per Bitcoin. So, tulad ng sinasabi ko, bakit ka natatakot? Because we are not in a bull trap. This is the accumulation before the next all-time high na tinatawag. Dalawang on-chain data na po ang nagpo-prove neto and bakit kayo nagsistick pa rin sa fundamental at mga news at mga haka-haka o sabi-sabi ng kung sino-sino lang. Ngayon, alam ko ang magiging tanong nyo na sa akin is saan kaya tayo papunta? Ibinuhos ko lahat ng oras at nagpakapagod ako at nagpakapuyat para lang ma-analyze tong mga magiging next targets natin for BTC. The price ranges to 85K hanggang 88,888 per Bitcoin kasi nga mantra or mala Illuminati kasi gusto nila 888. You know what I mean? Ngayon, para naman sa konklusyon, yung dump, oo, unexpected and driven by macro events. Pero ang Bitcoin nag-respond ng sobrang lakas, ng may strength, may power, may volatility. Nagkaroon ng strong bounce. Ito lang yung masasabi ko, the crypto market is not overvalued. Ang dami pang mga narratives na hindi pa hilot at syempre hindi pa hitik. Lalo na ngayon na ang mga bankers natin ay kinikriticize ang Bitcoin. Pero sige, pagbigyan natin yung mga bears, sabihin natin maging bearish at masira yung ating 58.9K. According dun sa ating on-chain data na mga pinakita ko kanina, hahaba lang po yung ating accumulation phase which is really good for both you and I na matatapang at bibili pa ng mas maraming crypto assets. Tsaka lang mag-a-align ang lahat-lahat, long-term effects of halving, potential positive reports from the Feds, and yung upcoming US presidential elections na mangyayari. Pero syempre, chismis lang ang lahat ng iyon. Kailangan nyo pa rin aralin, planuhin at kilusan. Nang sa gayon, ang lahat ng ito ay ating makamtan. At syempre, stay awesome. Goodbye.